Maraming salamat GIP para sa 5-star review sa ating Shopee account. Nasa screen ng proof ng magandang quality ng damit. Reviews yan galing sa mga bumili. Talagang nagustuhan ng mga tao ang tela ng damit, makapalang tela at maganda. Siyempre, hindi mawawala yung simple, maganda, may dating. Nariyan sa screen ang sample kapag suot ang hoodie at t-shirt. Kaunti na lang yung stocks natin GIP. Habol na kayo kasi kapag naubos yan, hindi muna ako uli magpuproduce ng ganyang klaseng design. Proceed tayo sa panibagong design natin. Kaya habol na kayo ng order at para hindi kayo mahirapan, nariyan ang link ng Shopee account natin sa comment section. One click away. Makakabili na kayo kaagad ng product. Huwag na nating patagalin pa. Order na at simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Melchor. Taong 1976, Iloilo. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagkakagulo sa barangay ni Melchor. Ayon sa mga naririnig, merong namatay na lalaki na nilapa ng isang mabangis na hayop. Hindi naman sa pakikialam, ngunit nakita niya mismo ang binata dahil kapitbahay niya lamang ito. Bukod sa wala ng buhay, mapapansin din ang pagkawarak ng tiyan nito at nawawala ang laman loob. Kaya naman, maraming tao sa lugar ang nag-iisip sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng binata. Ngunit kinakailangan ng umalis sa barangay dahil papasok ng trabaho. Hindi na narinig pa ni Melchor ang ibang kwento. Sa tahanan, ang tanging kasama na lamang ay ang ina at 7 taong gulang na bunsong kapatid. Dahil wala nang ibang aasahan na maghahanap buhay, pumunta si Melchor sa kabilang barangay para magtrabaho bilang kargador. Madalas, 1 linggo bago muling makauwi dahil napakalayo ng lugar. Mas ninanais na lamang ipunin ang sweldo sa kada araw kaysa gamitin ito sa pamasahe. At kung minsan naman, sumasakay na lamang ng kalesa dahil hindi naman mahal ang bayad. Ngunit kahit ganon ay ayaw pa din na mag-uwian dahil bawat sentimo ay napakahalaga para sa binata. Swerte na lamang dahil sa napakabait ng amo at pinapatulog siya sa tahanan. At kung sa pagkain naman, hindi rin namumroblema si Melchor dahil meron na ding pagkaing ibinibigay ang amo. Isang araw, isa sa mga katrabaho ang uuwi malapit sa kanilang lugar. Nagpasya si Melchor na sumama dahil may dala itong sariling kalesa at makakatipid pa sa ibabayad. Hindi naman tumanggi ang katrabaho, kaya maayos na nakauwi ang binata. Pagkarating sa tahanan, imbis na ngiti ng ina ang sumalubong, nalungkot na lamang ito nang sabihin sa kanya na may sakit ang kapatid. Nagmamadali niyang pinuntahan at nang mahawakan ang katawan, nabigla ang binata dahil sobrang init nito. Kaya naman kahit 8:00 ng gabi ng mga oras na yun, nagpasya si Melchor na pumunta ng bundok, kumuha ng mga halamang gamot na may papainom. Bata pa man ay talagang mapagmahal na sa kapatid, kaya hindi naaatim ng konsensya na walang magawa tuwing nagkakasakit. Hindi rin naman tumutol ang ina dahil inaapoy na ng lagnat ang bunsong anak. Nang makarating sa bundok, habang naglalakad si Melchor ay nakakaramdam siya ng kilabot. May naririnig siyang ungol ng napakalaking aso. Dahil sa tunog nito, dahan-dahan lang sa paglalakad ang binata. Sa pag-aakalang sa paraang iyon ay hindi siya maririnig ng mga ito,
Kaso nga lang, nang akmang malapit na sana sa halamang hinahanap, nanlaki ang mga mata ni Melchor nang tumambad sa harapan ang napakalaking aso. Ayon sa binata, hindi ito ordinaryo dahil mas malaki ang hayop kaysa sa dating nakikita. Dahil sa kabang nararamdaman, kumuha ito ng kapirasong kahoy para ipanglaban kung sakaling atakihin siya ng nilalang. Dahan-dahang umatras ang binata at sa kasamaang palad, nakaapak ito ng isang malaking bato dahilan para matumba. Kasabay nun, biglang umungol ang nilalang na nasa harapan. Kitang-kita ng dalawang mga mata ang biglaang paghaba ng mga balahibo nito na mayahalin tulad sa baging. Kumaripas ng takbo si Melchor, ngunit habang patuloy sa pagtakbo, nararamdaman ng binata ang mga balahibo na parang pilit siyang inaabot. Lumipas pa ang ilang segundo, tuluyan na siyang naabutan at pumulupot sa mga braso ang mga habang balahibo ng nilalang. Sa patuloy na pagtanggal sa mga ito, dahil hindi basta maalis ang nasa braso, wala nang ibang nagawa pa si Melchor kung hindi ang tumakbo ng mabilis sa abot ng makakaya upang makalabas sa gubat. Nang maaninag na ang ilaw na malapit sa tahanan, bigla na lamang nawala ang mga balahibong nakapalupot. Kasabay ng pagkalas, doon lang din naramdaman ni Melchor ang naghahalong hapde at sakit sa likuran at mga braso. Hindi na ito huminto pa. Diretso nang umuwi ng tahanan dahil sa hindi na kinaya ang hapde. Nang makapasok sa tahanan, sinalubong ito ng ina at gano'n na lamang ang pagkabigla nang makita ang anak na punong-puno ng dugo. Paulit-ulit ang ina sa pagtatanong kung ano ang nangyari, ngunit hindi maibuka ng binata ang bibig sa labis na panghihina. Inalalayan na lamang ito papasok at pinaupo malapit sa palikuran. Dito ay dahan-dahang hinugasan ng ina ang mga sugat na natamo. Nang mga oras na yon ay wala nang ibang gustong gawin si Melchor kung hindi ipahinga ang katawan dahil sa hindi maipaliwanag na panghihina. Sa pagdilat ng mga mata, umaga na at sa mismong kinakahigaan, nakita ang ina kasama ang isang matandang lalaki. Isa kong albularyo, Eho. Maaari ko bang makita ang mga sugat na natamo mo sa likuran? Wika ng albularyo. Tumango naman ang binata at dahan-dahang umupo. Habang hinahawakan ng albularyo ang mga sugat ay bigla itong may sinabi. Isang malakat ang umatake sa'yo. Andito pa ang bakas ng mga balahibo. Isa sa katangian ng nilalang na yon, kaya nilang pabain at iutos sa balahibo na atakihin ng sino mang gustong biktimahin. Kagaya sa'yo, wala ka ng kawala sa kanila. Maaamoy at maaamoy ka anumang oras. Pwede kang atakihin hanggang sa mamatay. Kaya kailangan maunahan natin ang pamiminsala ng malakat. Walang naging tugon ng binata. Samantalang ang albularyo naman, nagsabing babalik siya mamayang hapon para isama si Melchor sa gubat. Pagkaalis ng matanda ay walang ibang naitanong ang binata sa ina kung hindi kamusta na ang lagay ng bunsong kapatid. Tumugon naman ito na wag nang mag-alala dahil nauna nang nagamot ng albularyo ang kapatid at kinakailangan na lamang na makapagpahinga. Matapos ang kaunting pag-uusap, nagyaya na itong kumain ng almusal. Sa maghapon ay walang ibang ginawa si Melchor kung hindi ang magpahinga dahil kinakailangan niya ng lakas pagsapit ng dilim. Bandang 4:00 ng hapon nang bumalik na ang albularyo, halos pinaliguan si Melchor ng napakasangsang na langis.
dahil ito ang pangontra sa mga malakat. Bago pa man makaalis, nag-abiso ang matanda na magdala ng lubid. Nang maihanda na ang lahat ng kakailanganin, nagsimula ng maglakad ang dalawa. Halos 1 oras ang nakalipas bago nila narating ang kabundukan. Bigla namang kinabahan si Melchor at muling naalala ang nangyari kagabi. Kaya naman, habang naglalakad ay mas lumapit pa ito sa matanda. Sa kanilang paglilibot, sinabi ng albularyo na nararamdaman niya na ang malakat sa paligid. Dagdag pa ng matanda, kailangan nilang malaman kung saan nagtatago ang mga ito. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas. Nakita na ito ng albularyo. Nagpalipas muna sila ng oras hanggang sa sumapit ang 6:30. Gumawa ng ingay ang manggagamot, dahilan para magsilabasan ang mga malakat. Nanginginig na si Melchor sa sobrang takot. Huminahon ka, Melchor. Kailangan natin ng matinding konsentrasyon sa pagtugis na ginagawa natin. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang gagawa ng lahat. Ang kailangan ko lang, ihagis mo sa malakat ang lubid na hawak mo sa oras na sabihin ko. Wika ng albularyo. Sumang-ayon naman si Melchor. Sa pagpapatuloy ng ingay ng matanda, walang humpay rin naman sa kakaungol ang mga nilalang. Ilang minuto pa ay lumabas ang napakalaking kauri nito na parang pinuno ng lahat. Bigla itong tumakbo papalapit sa manggagamot. Ganun na lamang ang pagkamangha ni Melchor. Nang unti-unting nawawala ng direksyon ang malakat, hindi na nakakakita at nakakahinga. Lahat ng sinabi ng matanda ay nangyari. Nang marinig ni Melchor mula sa matanda na ihagis na ang lubid, ginawa naman ito ng binata at kusang pumalupot sa katawan ng malakat ang lubid. Wala pang 10 minuto ay tuluyan na itong natumba. Kasabay nito ay natapos na din ang ungol ng iba pang nilalang. Lahat ay nagmamadaling tumakbo papalayo sa lugar. Tapos na. Sa wakas mawawala na ang mga salot. Salamat, Melchor. Naging matapang ka. Ngumiti na lamang ang binata at ilang sandali lang ay bumaba na ang dalawa sa bundok. Nang makauwi naman sa tahanan ang binata, nilahad nito sa ina ang mga pangyayari. Magmula ng araw na yon, nabawasan na ang usap-usapan sa lugar patungkol sa mga nilalang. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, tuluyan na itong natahimik. Samantalang si Melchor naman, kahit alam na ang patungkol sa nilalang, hindi na ito nagbabahagi pa sa mga kalapitbahay. Lubos na lamang siyang nagpapasalamat dahil malaya nang nakakapunta sa bundok anumang oras. Ngunit dahil sa karanasan, hindi na siya masyadong lumalabas tuwing gabi. Tuwing naaalala ang mga karanasan, napapabulong na lamang na hindi lang sa hayop kailangang mag-ingat sa kabundukan, pati na din sa mga nilalang na kung tawagin ay malakat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Toryo. Taong 1971. Romblon. Matagal nang naninirahan sa isang liblib na baryo ang binatang si Toryo. Kasama niya ang ama na si Mang Gordo. Sa kanilang barangay, normal lamang na pag-usapan ng iba't ibang uri ng nilalang. Kahit dati pa man, marami na talaga nagpaparamdam lalo na ang mga ligaw na kaluluwa.
Kaya simula bata pa lamang ay bukas na ang isipan ni Torio sa mga bagay na hindi basta pinapaniwalaan ng mga tao. Maraming taon na ang nakalilipas. Magmula nang maranasan ni Torio ang isang pangyayari. Ito ang nakapagpatunay sa sarili na hindi lamang ang mga tao ang nakatira sa ating mundo. Dahil sa pangyayaring iyon, hanggang sa magbinata ay wala na itong ibang hinangad, kundi ang maging isang antingero. O kaya naman, kung papalarin ay maging isang manggagamot. Wala naman naging opinyon ang ama sa kagustuhan ng anak. Palagi lamang itong nakasuporta sa pangarap ng binata. Ngunit kahit walang humahadlang sa kagustuhan ni Torio, napakahirap pa rin itong abutin dahil hindi alam ng binata kung saan magsisimula. Ni wala din namang gustong tumulong sa kanya. Kaya inilaan na lamang ang oras sa pagkolekta ng mga iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Ito na lamang ang pinangahawakan ng binata at ipinangako sa sariling balang araw. Magagamit rin ng mga ito sa panggagamot. Isang gabi, sa gitna ng mahimbing na pagtulog ay nagising si Torio dahil sa pagkaihi. Bago pa man makadiretso ng palikuran ay dadaanan nito ang kwarto ni Mang Gordo. Sa pagdaan dito, napahinto ang binata dahil sa napansing nakabukas ang kwarto. Nagmasid-masid muna at napansing abala ang ama sa pagkuskos ng kung anong bagay. Nang titigan ito ng binata, namangha na lamang dahil sa hawak ng ama ang isang punyal at matyagang kinukuskos sa isang itim na bato. Patuloy mo sana ipaubaya sa akin ito, ama. Pabulong na wika ni Gordo. Ilang segundo lang ang itinagal ni Torio. Umalis din agad dahil parang sasabog na ang kanyang pantog. Pagbalik ng binata, nakasarado na ang pinto kaya dumiretso na sa sariling kwarto. Dito ay walang humpay sa pag-iisip kung paano nagkaroon ng ganitong. Lumipas ang buong araw ay naging normal naman ang kilos ng binata. Ngunit matapos makapaghapunan ay naupo si Torio sa tabi ng ama. Tay, hindi ko naman po sinasadya pero nakita kasi kita kagabi. Yung punyal po na hawak nyo, saan niyo po ba nakuha yun, tay? Pagtatakang wika ni Torio. Ngumiti na lamang ang ama at tumugon. Yung punyan na ba yun, anak? Nanggaling pa yun sa ating mga ninuno. Matagal na panahon na rin na walang nagmamayari. Dahil tanging sa kantas lamang ito nabubuhay. Wika ni Mang Gordo. Naitanong naman ni Torio kung ano ang ibig sabihin ng kaantas. Ang tanging naisagot na lamang ng ama, panahon na makakapagsabi nito. Hindi naman nanggulit pa ang binata at nagbukas na lamang ng iba pang mapag-uusapan. Magmula nung araw na yun, hindi man masabi ng derechahan kay Mang Gordo. Ngunit labis ang pagnanais ni Torio na magkaroon ng sariling punyal. Baka ito na ang maging susi sa pagnanais na maging albularyo. Naniniwala siya na kapag nakapatay ka ng anumang nilalang, gamit ang tangan kagaya ng punyal, mabubuhay ito at magiging susi para mas mapalalim pa ang kalaman patungkol sa mga nilalang. Dahil sa nararamdaman, walang araw na tumigil ang binata sa pagsasaliksik patungkol kung saan makakakuha ng kagaya ng punyal. Kung kani-kaninong manggagamot na ito nakapagtanong, hanggang sa malapitan ng isang babaeng manggagamot. Dito niya nalaman ang patungkol sa tinatawag na bundok kalatong. Ayon dito, subukan ng binata na umakyat sa lugar dahil ito na ang magiging susi sa matagal ng hinahangad. Dahil sa narinig ay nabuhayan naman ang binata. Hindi na pinatagal pa ang pag-akyat. Kaya kinaumagahan matapos makausap ang manggagamot ay pumunta na ito ng bundok. 3:00 ng hapon na magumpisang maglakad ang binata. 2 oras pa bago makarating ng bundok kaya halos madapa na ito sa kakamadali. Nang makarating naman sa paanan ng bundok, dito na nakaramdam ang binata ng kakaiba sa paligid.
Dagdag pa ang angil ng mga aso kaya gano'n na lamang ang kabang nararamdaman. Habang patuloy sa paglalakad, walang humpay ito sa pagbanggit ng mga dasal at ng akmang malapit na sana sa tuktok ng bundok. Natigilan naman ito na makarinig ng pamilyar na boses. Kamusta ka na, Toryo? Matagal-tagal na rin ang huli tayong nagkita. Paglingon ng binata, nanlaki na lamang ang mga mata nang makita ang matanda. Labis na tuwa ang naramdaman nito kaya kaagad siyang lumapit. Tandang ermitanyo, dito po pala kayo nakatira? Uwi ka ng binata. Nang mga sandaling yun, nawala ang kabang nararamdaman ni Toryo. Ang matandang ermitanyo ay ang dating nakaengkwentro ng binata. Maraming taon na ang nakalilipas. Dahil bata pa lamang noon ay malikot na ang isipan ni Toryo patungkol sa mga nilalang. Isang araw, pumunta ito sa bundok na malapit lamang sa barangay. Sa paglalakad-lakad ay nakasalubong ito at magmula noong araw na yun, naging magkaibigan na ang dalawa. Nagpabalik-balik si Toryo sa bundok at dito nakita ang mga milagrong ginagawa ng matanda. Isa na dito ang pangyayari kung saan nabuhay nito ang isang patay na aso na wasak na ang tiyan. Dahil sa pangyayaring iyon, nabuo ang paniniwala ng bata sa mga bagay na hindi basta maipaliwanag. Hanggang sa sumapit na lang ang isang araw, hindi na niya muli pang nakita ang ermitanyo. Dahil ngayon lang muling ibinahagi ni Toryo ang mga nangyari sa kanya ng mga nagdaang taon. Kasama na dito ang natatanging pangarap na maging isang manggagamot at ang pakay ng pagpunta sa bundok. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon sa paglilibot dito sa bundok. Kunin mo sa tatay mo ang gamit niyang punyal. Dali mo dito sa akin para mabuhay natin. Wika ng matanda. Dahil sa malaki ang tiwala ng binata sa ermitanyo, kagad itong bumaba ng bundok para kunin ang punyal ng ama. Nagmadali ito sa pagbaba at nang makarating sa tahanan. Dahil 10 oras na, naabutan niya ang ama na mahimbing ng dahan-dahan itong naglakad papunta sa paanan ng ama para kunin ang nakatagong punyal. Doon lamang nilalagay ng ama ang mga gamit. Hindi naman nagkamali si Toryo at nang mahawakan, kahit maghahating gabi na ay bumalik pa rin ito sa bundok. Pagkarating ay hindi niya kagad nakita ang ermitanyo, kaya matyaga niya itong hinanap. Nang makarating sa isang sulok, dito naabutan ng binata ang matanda na nakatalikod at may kung anong pinagkakabalahan. Tandang ermitanyo, andito na po ako. Ito po, dala ko na po yung punyal ni Tay. Wika ni Toryo. Narinig naman siya ng matanda at lumingon. Ngunit gano'n na lamang ang pagkagulat ng binata nang masilayan ang mapupulang mata ng ermitanyo. Kasabay nun, humalakak ito ng napakalakas at doon nakaramdam ng kakaiba si Toryo. Kaya naman mas lalo pang hinigpitan ng paghawak sa punyal dahil anumang oras, maaari itong sumugod dahil kakaiba na ang itsura ng matanda. Kagaya ng inaasahan, bigla itong tumakbo ng napakabilis papalapit sa binata. Bago pa man tuluyang makalapit ay nahihanda na ni Toryo ang punyal. Ngunit gano'n na lamang ang kabang naramdaman ng binata nang hindi man lang nasugatan ng matanda sa kabila ng pagiging matalas ng punyal. Dahil napakalakas nito, nabitawan ni Toryo ang punyal at wala nang iba pang paraan kundi ang tumakbo. Sa pagtakbo ng binata ay naabutan pa rin siya at madiing kinalmot sa likod. Ngunit hindi naman siya nito pinigilan sa pagtakbo. 2 oras nang tumatakbo ang binata at nang malapit na sana sa tahanan, nawala nito ng malay at sa muling pagdilat,
Nasilayan ng ama na may hawak na isang tabong tubig at kaperasong tela. Hindi ka na naman sa akin nakikinig, anak. Di ba't sabi ko sa'yo, hindi mo dapat makialaman ang punyal na yon. Mabuti na lang at buhay ka pang nakauwi. Dahil andito ko na lang rin. Nangyari na eh. Sasabihin ko na sa'yo ang katotohanan. Anak, alam mo ba na ilang taon nang walang nagmamay-ari ng tanga na yon? Wala kasing kayang pumantay sa kakayanan nito. Marami ka pang malalaman sa mundo. Pero tandaan mo na, sa mundong nilikha ng Diyos, lahat tayo ay may kasing antas. Ipagpalagay na lang natin sa ganitong paraan. Halimbawa ako, ang marka ko sa kabutihan ay siyam. Sigurado na kapag nakasagupa ako ang siyam rin ng kasamaan, tsaka na magiging patas ang laban ko doon. Ganon din anak sa punyal. Kung ang punyal na hawak ko ay may markang siyam, sa akin yon nararapat. Kaya hindi gumana ang gamit sa'yo. Dahil maaaring hindi tayo magkapareho anak. Siyempre, marami pang mas mataas o mas mababa kaysa sa akin. May para sa'yo anak, at darating din yon sa oras na ibigay sa'yo ng Diyos. Mahabang pagpapaliwanag ni Mang Gordo. Dahil dito, kahit papano'y naintindihan na ni Torio ang nangyayari at kung bakit hindi niya nagawang masugatan ang nilalang. Magmula ng araw na iyon, hindi na muli bang bumalik ng bundok ang binata. Nagpatuloy pa rin ito sa pananaliksik patungkol sa pagiging albularyo. Ngunit pinanghawakan niya ang naibili ng ama at hindi na ipinilit ang tanga na hindi naman para sa kanya. Makalipas lamang ang 2 taon, milagrong nakabalik ang punyal sa tahanan ng mag-ama. Kasabay nito ay sunod-sunod na swerte ang natamasa ni Torio dahil paunti-unti nang natutupad ang pangarap. Sa pagdaan pa ng mga araw, naging manggagamot din ang binata. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin ito sa misyon. Samantalang kahit matanda na, nananatili pa ring palaisipan kung bakit nagpanggap na ermitanyo ang nilalang at muli itong nagpakita sa loob ng napakatagal na panahon. Ayon pa dito, laking pasasalamat na rin niya sa nagawang pagkakamali dahil ito ang naging daan sa pagtuklas kung bakit mayroong tinatawag na tulog na punyal. Muli maraming salamat sa pakikinig. Nasa screen ang sample ng itsura ng gabunan hoodie at t-shirt kapag suot. Maraming salamat JIP at para bumili, nariyan yung link sa comment section. Paalam.